Severe tropical storm Paolo has intensified into a typhoon as of 8 a.m. today. Let's get the latest from Lian Lorento, Pag-asa weather specialist. Magandang umaga. Magandang umaga po, Miss Angela and Sir Angelo. Do we expect Paolo to make landfall anytime soon, Miss Lian? Actually, ito nga po si Paolo ay naglandfall na sa may Dinapigue, Isabela kaninang alas 9 ng umaga. At before nga po ito naglandfall ay mas lumakas pa itong si Paolo bilang isang typhoon category. So ano yung mga typhoon na signals natin as of this hour? Sa ngayon po, meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 3 dito po sa may northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, northern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya, pati na rin po sa may mountain province, Ifugao, sa may southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, at sa may northern portion of La Union. So ito pong nasa may wind signal number 3, sila po makakaranas ng 89 to 117 kilometers per hour na mga hangin sa loob po ng 18 na hours. Kaya ito pong ganitong level, no, ito po yung pinakamalalakas na hangin nitong si Typhoon Paolo. Kaya posible nga din po sa mga lugar na ito, kung nasa may coastal areas po kayo, posible po yung mga storm surge na abot sa 3 meters. Samantala, wind signal number 2 naman po ang nakataas sa may central and southern portion ng mainland Cagayan, sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portion ng Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Abra, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union, at dito rin po sa may northern portion ng Pangasinan. Naasahan natin ng hanggang 88 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin na maaasahan sa nasa wind signal number 2. Samantala, wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, sa nalalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Pulido Islands, Camarines Norte, sa may northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Pangasinan at Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac sa may northeastern portion ng Pampanga, at dito rin po sa may northern portion ng Zambales hanggang 61 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin na mararamdaman po dyan. At mamaya nga po alas 11 ng umaga, magkakaroon po tayo ng update ukol po dito sa Typhoon Paolo. Oo. Miss Lian, bagaman ito ay panorte, sa norte talaga sa tatama. Pero I was wondering kung meron din epekto ito sa Kabisayaan dahil yung mga kababayan natin doon, katatapos lamang nung lindol sa kanila. Sa ngayon na po, sa nakikita natin, yung radius po ng mga kaulapan nitong si Paolo ay aabot hanggang 350 kilometers. So, yung mga, actually yung extent mo ng mga kaulapan nitong si Paolo ay hanggang dito po sa Metro Manila, dito rin po sa may Calabarzon at sa Mimaropa area. Pero doon naman po sa may Visayas, yung habagat naman po natin ang umiiral at posibleng magdala ng maulap at maunang panahon sa may Western Visayas. Pero sa Central Visayas naman na nakaranas nga po nung ating lindol ay magkakaroon naman po tayo ng maaliwalas na panahon ngayong umaga, ngunit may mga thunderstorms po tayo na localized mamayang hapon. Sa NCR, Lian, may rainfall warning tayo? Sa ngayon, wala po tayong wind signal sa Metro Manila. Ngunit, yun nga po ay hagip pa rin po tayo ng rain bands nitong si Typhoon Paolo, kaya meron pa rin po tayong mga pag-ulan ngayong araw. Mataas ba yung volume? Sa ngayon nga po ay posible pa nga po itong magkaroon po tayo ng mga moderate to at times heavy rains dito sa Metro Manila. Ngunit sa ating pagtaya ay posible na nga pong makalabas na ito ng ating landmass mamayang gabi. Kaya mas kukunti na lang po yung mga probinsya na makakaranas ng mga pag-ulan at mga bugso ng hangin. At bukas naman po ng umaga, inaasahan natin na makakalabas na po ito ng living area of responsibility. Alright, maraming salamat, Lian Loreto, Pag-asa Weather Specialist.